Edward, ano ang iyong reklamo? Anong iyong kwento? Makikinig kami. Tungkol po sa pamangkin ko na si Lester Lacson, 23 years old. Gawa nga po galing po kami ng Batasan, tapos po may nag-send po sa amin ng picture sa mama ko na ganun nga po yung nangyari sa papa ko ngayon. Sabi ko sa mama ko na nagsabi agad po ako sa mama ko na, "Ma, kaya nasaktan ko si papa." Gawa na nabigla ako, na kakagising ko lang, tinadya ko yung lamesa papunta sa akin. Tapos ayun po, bigla ko lang po nasuntok siya na hindi ko na po inaasahan, na blanco na po ako. Ay nga po, bigla po nagwala po si pamangkin ko po doon sa loob. Tinatanong kung sino po yung sa papa ko. Parang ako na po yung nalaman niya na ako po yung sumuntok. Tinadya ka niya po yung pintuan ko, bigla niya lang po pinagbabasagin yung TV, saka yung Bluetooth speaker ko sa loob ng kwarto ko po. Asay na po, pag-uwi po namin, sabi ko mas maganda, pumunta muna tayo sa barangay o sa pulis para makakuha tayo ng responde para makuha si Lester para makapag-usap sa barangay. Tapos ayun na po na nangyari, nagkausap po kami. Tapos nalaman ko po na may nagbabanta po sa akin na papatayin niya po ako. Yung may dala po ito sa samurai, di na po niya daw alam kung ano magagawa niya sa akin. Saan ka nakakuha ng samurai? Samurai niya po yun sa taas eh. Ano ang ginagawa niyo ng mama mo sa Batasan? O nung pinadalhan kayo ng litrato na galit si Lester? Ano po, galing po kami ng Batasan po sa payout po para po sa papa ko, sa panggamutan niya. Madalas ba yung inyong alitan ng tatay mo? Madalas po. Madalas? Opo. Hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan mo ang tatay? Sabihin po natin mga pangalawa na po. Hindi katulad ng mga kwento na naririnig namin na ilang beses nang di umano'y nasasaktan mo ang tatay dahil parati kang minumura o kaya nagtatapon, nagagalit. Opo, parang pangalawang beses na po. Okay. Pero alam mong may sakit ang tatay? Opo. Bakit ba niya sinasaktan yung lola mo, yung tatay niya? Bingaw po siya, parang narindi po siya. Alam mo ba, Edward, kung bakit ganoon ang trato ng tatay mo sa'yo? Hindi ko po alam po. Hindi mo alam kung ano ang dahilan. Opo. Pero napipikon ka ba pag sinasabi ng tatay na baka ikay merong sexual na relasyon sa nanay mo? Doon po ako nasasaktan lagi po eh. Lagi pong kung ano yung siya sabi sa amin magang nanay. Sabihin niya po, dahil nga naman sa taas. Nag-ano na naman kayo. Tapos magbumura po siya na magbumura. Hanggang nangyari po yung mama ko na rin po, nagagalit na rin po sa kanya. Tapos, napakasakit po. Bisa, umiyak po ako sa loob ng kwarto kung ano yung nangyayari sa buhay namin. Sinubukan mo ba magpaliwanag sa tatay na ganito ang totoo, ganito ka nakakasakit sa iyong mga sinasabi? Hindi ko po magawa dahil gawa nga po ng pag nilapitan mo agad-agad po siya magbumura kung ano po siya sa bisyo, pala mo ka lang dito. Saka hindi ka namin tunay na anak, inampon ka lang namin, binigay nga sa amin ng kita mo. Ganun po ako nasasaktan eh. Sumasagot ka? Opo, sumasagot po ako. Pag alam ko naman po na edad po ako, pag pinagbumura niya po, bumurahin ko rin po na bumurahin. Tapos bisa po, pag wala naman akong daalis na lang po ako. Tapos baliwalain ko lang yung sinabi. Kasi magpapasok na naman, gano'n na naman po. Kaya araw-araw po, ganyan po ang buhay namin. May trabaho ka ngayon? Lang po ako, araw-araw po ako eh. Contraction po. Si Lester, ano ang iyong relasyon sa iyong pamangkin? Alam ko anak siya ng nakakatandang kapatid mo, pero ngayon lang ba kayo nagkagalit o mula magkagalit na kayo? Ito lang rin po. Dahil nga po napabayaan nila yung bahay ng ganun lang. Oo. Naging parang lunggahan na ng kahit sinong tao. Kilala ba si Lester ng iyong tatay? Opo. Ni Papa Rex? Ay siya po parang tinuturing na parang laki. So nakikita mo yung pagmamahal ng iyong ama sa kanyang apo? Opo. Na parang hindi ko nakikita sa kanya, hindi ko nakikita. Na hindi mo naramdaman na pagtrato niya sa iyo. Okay. Pero naiintindihan mo kung bakit galit na galit sa iyo si Lester. Sabi ni Lester, nagagalit siya sa iyo dahil sinaktan mo yung kinikilala niyang ama na walang kalaban-laban. Alam mo yon? Alam ko naman po yun kasi gawa nga lang po na nabigla lang po ako talaga eh. Pero pagsisiyan ko naman po agad yun, kaya nga po sinabi ko po sa mama ko na agad ba,
Ganito nangyari. So si Lester, pagkatapos ng nangyaring yun yung sinasabi nila nagbantay, may samurai, at pinagbantaan ka. Sinubukan ng barangay na kayo pag-usapin pero wala pa rin nangyayari. May nangyari naman po usapan, kaso nga lang, di na lang po kami napapasin, hindi po kami nagkikibuhan. Pero sa isang bahay pa rin kayo nakatira. Opo, minsan po lumalabas na lang po ako, minsan nagmamadaling araw lang po ako ng kasi nga po may insomnia rin ako, hindi po ako gano'ng makatulog. Kaya minsan po pumapasok ako pag wala na siya, pasok na po ako sa loob. Pero may mga panahon noon, nung hindi pa kayo magkagalit dito sa nangyaring ito, na okay naman kayo ni Lester bilang magtiyuhin, bilang pamangkin. Opo, okay naman. May gano'n naman po. Ito lang pangyayaring ito nung nagka-PCK lang kayo ng tatay mo na nagkagalit na kayo. So ang estado ng inyong relasyon ngayon, hindi pa rin kayo nag-uusap. Hindi po kami nagkikibuhan. So anong gusto mong mangyari ngayon, Edward? Sa akin naman po, ang gusto ko naman po sa kanya na kahit manghingilan siya ng tawad sa akin, wala namang problema ako, manghingilan ako ng tawad sa kanya para ma-raise niya ako kung ano yung dapat maging ako ng buhay namin. Yun ang dahilan kung bakit lumapit ka dito sa Kaitanen Action para magkaayos kayo, magkausap na sana'y humingi man lamang siya ng paumanhin. Pero totoo ba na gusto mong umalis si Lester sa bahay? Pero bakit? Paano yun? Siya ang mahal ng tatay niyo. Ang bahay na yan ay pag-aari ng iyong mga magulang. Opo. Aha. Wala naman po ako magagawa dun kung matigas po siya bahala na siya sa buhay niya dun. Maya-maya ay makakausap natin si Kuya Alan. Sigurado akong may advice o di kaya'y may solution siyang ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po, Tito Boy. Maraming salamat po. Maraming Thank you salamat. po. Oo, salamat. Hindi naman pala pagpapaalis ang May kanyang niya concern. goal. Apo. Ang goal niya is mag-apologize. Opo. That's what I heard, di ba? Ang sinasabi kasi nitong si Lester, selos na selos daw sa kanya talaga tong ipon niya. Kasi ito. yung pagmamahal na dapat is nasa Na imbis na kanya, ibibigay napunta sa doon kanya. kay Lester. Okay. And then? Kasi okay naman daw yung magtatay nung nakulong na DSWD din kasi tong si Lester. Aha. Tapos nung dumayo yung tatay, si Tito, nung nagkita sila nung ni tatay, okay yung dalawa. Pero tinanong namin si Lester tungkol dun sa kung may nangyayari nga dun sa tito niya saka sa lola niya. Wala daw na naman daw. Ano naman? So bakit lumabas yung pag-uusap na yun? Kasi daw meron na daw tama talaga sa utak yung lola. No. Okay. Na-stroke daw kasi. Halika, pasok natin. Okay. Hello po, Tito Boy. Maraming salamat, Lester, sa pagpunta mo dito sa Kaitanen Action. Ilang taong ka na? 20 po. Lester, ay narinig mo yung salaysay ng iyong tiyuhin si Edward. Ano ba ang kwento mo? Nung pag-uwi ko po noon, Tito Boy, nagulat po ako, matutulog na po sana ako. Patay po yung ilaw noon Pagpasok ko po, nangingi po sa akin yung tatay ko ng sigarilyo. Fights daw po siya. Si Papa Rex? Apo. Oo. Pagtingin ko po sa kanya, nabigla po ako, nakaganon po kasi siya noon. Tumamaga po yung mukha niya, puro black eye. Nagalit po ako, nagsisigaw na po ako noon. Sabi ko, sino gumawa sa inyo pa? Naisip ko agad po si Kuya Edward. Ngayon kumuha po ako ng patalim po, ng kutsilyo. Hinahanap ko po siya sa labas, wala siya sa labas. Naisip ko po, baka po nasa taas siya ng bahay namin. Nanakbo po ako doon, sinipa ko po agad yung pinto niya. Bay, hinahanap ko po agad yung samurai niya. Ayun po, pinagtataga Meron ko. siyang samurai? Opo. Bakit merong samurai si... Hindi ko po Kuya alam Edward? Pero may samurai ka daw. Totoo ba yun? Wala po. Sige daw yung Sabi samurai niya sa'yo. Ay, yung itak po yun. So pumunta ka sa kwarto niya and then? Ayun po, pinagano ko po yung mga gamit niya, yung flat screen na TV, tinaga ko po yun. Pinagtatob ko po lahat ng gamit niya kasi di ko po siya makita, galit na galit. Bakit mo ginawa yun? Siyempre, mahal na mahal ko po yung tatay ko, Tito Boy. Oo. Tapos may kita ko pong may ganun siya sa mukha. Galit na galit po talaga ako nun. And then, ano ang nangyari? Ayun po, naghintay po ako dun sa kanya, umuwi. Nahanap ko po siya sa labas. Nagubad na rin po ako ng damit nun, talagang pag nakita ko po siya, anuin ko po siya talaga nun Nantay ko po siya umuwi. Bay, pinakausap sa akin sa video call. Sabi ko, huwag kang uuwi dito. Talagang may mangyari sa'yo masama. Sino ang tumawag? Asawa po ng kapatid ni Papa Rick. Yung isa ko pong lolo.
kasama ni Edward noon ang lola mo Opo, sa batasan po. sa batasan kung saan kinokolekta nila yung pambili daw ng gamot para sa papa nyo. Anong sinabi mo sa kanila? Sabi ko po, ma, huwag mong papauwiin dito yan. Papatayin ko talaga yan pag nakita ko dito yan. Kasi nakabang na po ako nun sa gate eh. Gigil na po ako sa kanya nun eh. Okay. Biglang maya-maya po, may dumating. Pulis na po yung dumating. Hindi siya. Nandun na pala siya sa barangay. Tinago ko po agad yung yung samurai. Sabay sinama po ako ng mga pulis sa barangay. Nagkaharap kayo doon. Ano ang inyong napag-usapan? Ano ang inyong napagkasunduan? Wala, sabi ko, ba't niya ginawa yung mga ganon? Anong sabi niya? Sabi niya, nanggigilan daw po siya. Sabi ni Kuya Edward ay nagdilim ang kanyang paningin dahil tinadyakan ng lolo ng papa mo ang mesa at pinagmumura siya. Totoo ba yung kanyang salaysay? Opo, totoo po yun. Ganun po talaga si Papa Rico. Kaso po talagang pag sinaktan po yung lolo ko, nagagalit po talaga ako eh. Kinakampihan ko po yun kahit mali yun. Oo. Ganun ko po yun kamali. Totoo naman po yun. Siyempre, magkasama kayo sa bahay ni Edward, di ba? Paano ang inyong relasyon? Di po kami nagkikibuan. Pero napakadelikado naman nun. Baka may mangyari na naman. Hindi po kasi nandun na rin po yung papa ko, si Papa Eugene. Okay. Doon po ako nakikinig minsan eh. Papa Eugene. Importante na may pinakikinggan. Palagay mo ba may selos ang Kuya Edward na anak ng lolo mo dahil sobrang mahal ka ni Papa Rick? Opo, selos po sa akin yun. Kasi mas mahal po ako sa kanya eh. At palagay mo yun ang dahilan kung bakit hindi kayo nagkakasundo. Opo. Ano ang gusto mong mangyari, Lester? Humingi po siya sa akin ng tawad sa ginawa niya sa lolo ko. Tapos hingi rin po ako sa kanya ng tawad sa pagbabanta ko po sa kanya. Ay, hindi sa akin lang naman po. Na bigla lang rin po naman talaga ako eh. Klaro yun. At sana'y doon mag-umpisa ang katahimikan kasi Apo. isa lang kayong pamilya. Maya-maya lamang ay makakausap niyo si Kuya Alan at sigurado ako na mabibigyan kayo ng payo. Maraming salamat. Palagay ko maaayos naman. Opo, Tito. Tito. Pareho sila ng gusto eh. Yes po. At saka feeling ko, Tito, parang isolated incident lang yung Oo. yung Ang nangyari na dito. nagdilim yung paningin niya dahil daw natamaan Napuno. siya nung mesang At hindi simba. hindi itinatatwa ika nga ng batang ito ni Lester na ito ang totoo. Basta ako nagawa ko dahil sobrang mahal ko ang lolo ko. At hindi rin siya naninira yung sinasabing may relasyon yung mag-ina. Oo, Hindi eh. po totoo yun. Opo. Kay Pati yung tatay ni Lester sinasabi nakikipag-appeal din doon sa nanay nila. So hindi lang kay Edward binibinta. Okay. Tingnan natin kung anong magaganap pag nakausap na sila ni Kuya Alan.